na natin doon. Isang masayang araw po. Yan, replenish ulit tayo ng ating stock ng apog. 15 sako po ang ating kinuha. So dito po uli natin i-stockin sa bodega. At ito naman ang ating stock pa ng feeds na ating ginagamit. So check source po ang ating brand na ginagamit. Yung yellow, ang premium na starter. Ito pong white and blue, ang special mix na starter. At ito naman pong pula, ang ating grower na special din. Meron din po palang premium yung grower. Pero dahil malaki po ang diferensya ng premium sa special, yung special ang kinukuha ko at sufficient naman po na yon. Kaya lang sa mga biik po talaga, nag-premium na rin muna ako para yun pong development ng kanilang katawan ay makuha agad natin. Sa simento naman po, yan, yung Republic na lang ang ating nag-iisang stock. So, kailangan ko na pong mag-replenish. Mas malapit po yung bilihan ng Big Boss. Kaya Big Boss na muna ang kukunin ko mamaya. Yun po kasing ating ang painuman dito po sa ating dating pinaggamitang kulungan ay tinapos na. So ito po yon. Pasok po ako. Magpapalit lang ako ng footwear at ipakikita ko sa inyo yung aming ginawang painuman. Ito po yung ating tinapos na painuman dito sa bagong area. Hinabaan po namin. Nagdagdag po kami ng 2 hollow blocks. Compared po doon sa una nating ginawa, yun po, mas mahaba po ng 2 hollow blocks itong pangalawa. Ito po ay 10 hollow blocks pahaba. Kaya po itong pangalawang ginawa natin ay 12 hollow blocks pahaba. Para po mas marami tayong mailagay na tubig at pag sakali po marami ang makakainom, marami rin po ang makakaligo. Yun nga lang po ang aming pinag-aaralan pa kung paano natin aayusin ang painuman para po hindi sila masyadong papasok para maligo. Pero yun po, palit na lang ng 2 times a day nga. Hindi naman daw po ganun karumi pa yung tubig pag pinapalitan, wala pang maraming latak. Pero mas maganda po kasi mas malinis ang iniinom ng ating mga alaga. So yan po, itong pakainan na lang ang kailangang tapusin. Kinikinisan po natin dahil nahukay po ng husto. Sabi nga kay Lito, tapang-tapangan na ang halo ng simento ngayon para po hindi na masyadong makudkod. Kasi po alam nyo naman, sariling gawa lang tayo dito. Kaya kuminsan sa katitipid, lalo pong napapamahal. Natipid yung halo ng simento, maraming buhangin, kaunti ang simento. Tapos po, nauka nila ng husto. Kaya yan po, kinikinisan uli natin para sa muling paggamit ay mas maginhawa po ang pagkain ng ating mga alaga na makinis ang kanilang tinatamaan. At dito naman po sa kabila, ang ating mga litsunin. Dito po tayo nakuha ng panghatid. Ayan po, may kaunti pa silang pagkain. At hindi po na kami nakapaghatid ngayong linggong ito. So next week na po ang ating hatid kay ka-farmer. Ayan po, malalaki naman na ang ating mga
palakihin dito, mga litsunin. Yung pong dalawang babae na anak ni Bobby ay huhulihin na rin namin at ilalagay po namin doon sa may rabitan. Subukan po namin kung mapapaamo natin na tulad nung ibang kinulong natin doon, dahil maliit po yung kulungan. Pag nagpapakain ay madali po silang nahawak-hawakan, kaya po umamo. So yun po ang ating target, na mas mapaamo ang ating mga alaga. Maaari pong hindi mahawakan, pero basta po sana ay mas maamo sila para po pag may mga anak na, madaling asikasuhin din ang mga biik. Na hindi po yung titignan mo yung mga biik, nakatingin ang isang mata sa biik, ang isang mata po sa inahin, baka biglang sumugod. So okay lang pong hindi nahahawakan ng ating mga inahin, basta wag na lang po sila masyadong magiging agresibo. Dito po tayo sa likod. Ito po si Tanso. Yan po ang kanyang mga kasamahan. Nangangain na ng damo. Yan po nakatalikod si Pula. Ayun po si Batik sa kabilang dulo. At ito po si Puti. Ayun po si Rocco sa kabila. Ayan po, kabibigay lang ng damo. Kaya nag-iipon sila dito na kumain. Ngayon po, ang ipinunta ko dito, naikwento ko nga po na namatayan tayo ng isang biik dito. Na hindi kami sigurado kung ano kinamatay. Tapos, nasundan po kahapon ng hapon. Noon po namin natuklasan na itong isang, yung pong huli nating umanak, na siyam ang kanyang naging anak. Yun po siya, sa dulong yon. Yan po. Very good mami po siya. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga biik. Ang kaso po, sa pagpoprotekta niya sa kanyang mga biik, na disgrasya po yung dalawa nating biik na anak naman ito. Sumasama po yung mga biik niya kay Second Mama Pig. Sa pagtataboy po niya, nakagat niya. Yun po ang ikinamatay nung ikalawa. Yung nauna po, wala namang binuksan namin bago ibaong kasi wala namang kami nakitang kahit na anong sign na may diferensya sa loob ng kanyang katawan. Kaya malamang po, yun din ay nakagat, hindi lang bistado yung sugat sa likod. Dahil po ang kagat ay sa may batok. So yun po ang ating naging sad news dito sa ating second breeding pen. Nalagasan po tayo ng dalawang biik, pareho pong may stripe. Ito po yung umanak ng 6, may nadaganan siyang isa, so 5 na lang po ang natira, 3 po sana yung may stripe. Yan po, nag-iisa na yung may stripe, dahil nga po, kay Second Mama Pig, na sa pagpoprotekta niya po sa kanyang mga biik, para dahil humalo po yung dalawa, sa kanyang mga biik, itinataboy niya, nakagat niya po. So yun po ang ating mystery solved dito sa likod. Pero yun nga po, malungkot ang pagkakasolve niya. Nahuli natin na yung isa nating inahin na sa nais niya pong maprotektahan ang kanyang mga biik, na disgrasya naman yung iba nating alaga. So yan po ang kwento dito sa second breeding pen sa likuran ng farm. Pasyal naman po tayo sa ating consolidated pen. Ito po ang ating consolidated pen. Nakapagbigay na po ng damo at pakain kanina. Kaya yan, namamahinga po ang ating mga alaga.
Si Mario, tumamlay po ang kain, ipinalabas ko muna para po makasigurado tayo na hindi contagious kung ano man yung kanyang nararamdaman. Ilinabas na natin. Natuto na po tayo dun sa lesson natin nun kay B-Boy na tumamlay ay iniwan natin sa loob ng kulungan at kumalat po yung sakit noon. So itinabi na po muna namin si Mario, naka-quarantine siya. Kaya barako free po muna itong ating consolidated pen. So yan po. Tanghaling na po, kaya namamahinga ang ating mga alaga. Kanya-kanya pong pwesto. Meron pong nandito sa tabi ng bakod, nagpapadede. Kumakanlong po ng kaunti dun sa kabilang silungan. Pero mabibilad din po yan paggalaw pa ng araw. Lilipat po ng pwesto ang mga ito. So yan po ang ating mga alaga dito. Yan po, dahil may kaunting silong dun sa gilid, kaya may mga pumupwesto rin tayong inahin dito. Pero hindi naman po sila magtatagal dyan. Gawa nga po ng paggalaw pa ng araw ay mabibilad na rin ang pwesto nila. Yan po mga biik na yan, ang ating next in line na gawin naman. Pagtuturok po tayo ng Respisure, Ivermectin, at kakapunin na po natin ang mga lalaki. So si Mario po, pinabibigyan ko nung aming gamot na kontra sipon at lagnat. Chlorpenicol po na may dextromethasone. So yun po ang aming ibibigay para po may kaunting pain relief at fever reducer kasama po ng respiratory treatment. So yan naman po ang ating mga alaga dito sa ating consolidated pen, na yung iba po ay tatrabahuhin natin next week at the following week naman po, yung iba naman ay atin ang iwawalay. So yun pong malalaking nakikita yung biik na yan ay pangwalay na. Makakasama po nila yung mga biik natin na una na rin iwina ay na manggagaling po sa second breeding pen. Pero kamukha po ng itim na yan, na malaking malaki na, isasama po natin dun sa 76 yan. Magse-77 po sila. Isosort po natin ang ating mga alaga para po ang isang kulungan ay halos magkakapantay ang laki, para wala pong nadadaig sa kain. Pagkatapos po nun, itong ating dating large breeding pen ay tatrabahuhin na rin namin. Lalagyan po natin ng harang sa gitna yan. Gagawin po natin 2 breeding pen yan para katulad po nitong consolidated ay pwedeng makatawid ang ating mga alaga. So ito pong tawid na ito, yung madamong yan, yan po ang ating dating consolidated pen. Hindi ko na po pinatamnan, gawa po ng laging napasok ang mga kambing dito. Pero ganyan po, na nakatubo na rin ang mga damo, mapapahinga na po ang lupang yan. So ang una po namin gagawin ay yung kabilang yon, yun po ang ating dating large breeding pen. Aayusin na po namin ang bakad nun, tapos hahatiin po natin siya. Gagawa po kami ng painuman dun sa malayong side, dahil itong side pong malapit, meron na pong tayong dating painuman dyan. Ito naman po ay tatapusin natin yung pakainan. Paglabas ko po, ipakikita ko sa inyo yon.
At dun po sa kabila, may pakainan na po tayong kumpleto doon, painuman na lang. Dito po, tatapusin yung pakainan dyan, tapos po, maglalagay tayo ng painuman doon sa tapat ng may akasyang yon. At tawid po nun, ay nando naman yung painuman nung kabilang kulungan. Ito po yung pakainan sa consolidated pen na ating ginagawa ngayon. At doon po sa lugar nung may kambing, doon tayo magtatayo ng 2 inuman po. Isa para sa mga biik at isa para sa mga inahin. Ito naman bakod na ito po ay ating check upin. Lahat po ng kailangan palitan ay gagawin na natin. At yung kabila, nakapagpahinga na po, mag-iisang taon na pong bakante. Ang kulungang ito ay naka-1 taon na po pala. Gawa ng early October po, nung magkasakit ang ating mga alaga dito. Kaya yun pong mga nakakalakad pa, itinaboy nga namin palabas at dito po nagpunta. Ako man po ay may COVID nung panahon na yon, kaya si Lamar na lang ang nanggawa nun. At dito po napalagay yung 15 na survivor galing po dito. Gawa ng si Pilay po ay nanganak na nun at nandun po sa rabbit tree. So ito po ang ating aayusing area kasunod. Dahil po ginamit na natin noon ito, mayroon na tayong pakainan dito. 2 po yan. Doon sa kabilang side po ay may pakainan din. Kaya ang kailangan ko na lang po dito ay painuman ng biik para sa side na to. At doon sa kabilang side po ay painuman ng inahin at ng biik. So yan po ang ating plano. Punta naman po tayo sa pagpapakain ng ating mga palakihin at yung pong mga inahin dun sa second breeding pen. Yan po, nabigyan na rin ng pagkain yung ating mga biik dito sa second breeding pen. Pasensya na po, naputol yung pinagdudugsong nating video. Gawa po na nag-init ang ating camera phone at namatay po ng kusa. So, yan po, nabigyan na natin ng pagkain ang ating mga biik dito sa second breeding pen. Yan po yung pinakikita kong inihalo ni Lito kanina. At dito ko na rin po tatapusin ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.